pero kami 3rd district kasi kami Lakay. Maimbestiga na ang mga iyan. Dapat lang. Daming bayan. Sandali lamang manang Milker na Raymond at Paas. Ayan, nakot, itong si Franco Mabanta, wala lang kaibigan ngayon. Ano yun Lakay, no? Sobrang Madawit ka ba naman ng ganyan? Kung yun daw entrapment set up, ba't ka nagpa-set up? Oo nga Lakay, set kung up daw. wala kang ginagawang kalokohan, maseset up ka ba? Ayan, di ba? Anyway, ang sabi ni Attorney Harry Roque, ayan, wala daw silang relasyon sa mga Duterte kay Franco Mabanta. Ayan. Ay, sabi din ni Attorney Claire Castro kahapon Lakay, wala ding relasyon si Pangulong Bongbong Marcos kay Mabanta dahil lang sinasabi daw Lakay, allegedly ay sinuportahan ng kanyang media network ang campaign ng Pangulo. Kaya lang after campaign, wala na. Ayan, bayad na. Ayan. Hindi, pero ang sabi naman ni Yusek Yung Claire, PR services nila, ibig sabihin. pero ang sabi naman ni Yusek Claire, ay ang itanong natin yan sa mga Duterte. Ayan, sige. Abang tayo tatanong pa sa mga Marcos sa mga Duterte. Itanong yan kay Director Melvin Matibag ng NBI. Attorney, Director, ayan, saan ba nagpapagawa ng pekeng pera sa recto? Yun nga yung kwento niya Lakay kanina. Baka pareho kayo ng pinagkukuhanan nung budol dyan sa Krame, ha? Naalala mo yung binalita kung nakuha doon sa isang pogo operation sa Las Piñas. Yes, nanalo yung kinuha yung 120 million. Sabi ni Lady Judge ng sa Las Piñas, ayan, isolo yung pera. Abay, yung dinadala sa korte ng pera, ang daming budol. Photocopy. Sinirox, ha? Saan kaya nila pinagawa yung Lakay? Yung 120 million, 9 million lang yung tunay na pera. Ayan, baka same siya ang pinagpapagawa nila sa recto. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:55. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Zalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga Bayan.
Oras, Sister L. 8:58. Ayan, laban mali si Professor Edna ko. Si Senator Kiko. Ayan, abay, si Senator Kiko nga ba ang gagawing impeachment manager? Ayan, abay. Confirm na ba, Lakay? General manager ba? Ayan. Alamin natin, Lakay. Kasi lawyer si Senator Sen. Kiko. Ayan. Mayroon daw Lakay hearing sa may tungkol sa hearing. Saan? agriculture. Kasi agriculture nga pala ang kanyang komite. Yan ang senador na magsasaka sa Tagaytay. Yes. Ayan, So may pagulay yan. sa Tagaytay ba o sa Alfonso yata, kuya nga Cavite Mayor ba? Joy Parang Papiniano. Cavite nga, Lakay. Cavite nga, ayan. Kung hindi pwede si Senator Kiko, di Ate Shawi. Alamin ka ng latest mula sa Kamara. Naku, marami nga bang mag-uwi ang kongresista ngayon na Manang Milky? Lalo na yung mga distrito na marami tayong mga kapatid na miyembro ng INC. Ayan. Sila ay kukonsulta sa kanilang mga leader sa lokal. Ayan. Mga constituents. Yes. Hingi ng gabay. Ayan. Para hindi ma-blacklist ang darating na eleksyon. Ano, Lakay? Tatansyahin? Char. Eme lang. Pero kailangan, Lakay, Siyempre naman. Importanteng mahalaga yan. Napakalaking bagay ang boto ng mga kapatid sa INC pagdating na eleksyon, kaya ang daming takot na takot dyan eh. Ayan. Kailangan mo kasing pulsuhan yan, Lakay Lalo na ngayon matindi yung banta ha. Hindi na yung mga nakaupo mga opisyal, kundi hanggang 4th degree of consanguinity. Tatakbo. Pati mga kapatid, asawa, mga anak hanggang kaapu-apuhan. Tatatakan, i-blacklist, mantapin mo yan. Nakakaloka naman yan. Sige, alamin natin kay Manang Milky. Eto muna, punta muna natin ang Kamara dahil mahigit sa 200 votes tinataya na makukuha sa botohan sa plenaryo sa Lunes para maitawid nga sa Senado ang Articles of Impeachment kay Vice President Sara Duterte. Detalye balita mo, RH12 Milky Rigunan. Manang Milky. Lakay at Sister L, kumpiyansa ang mga miyembro ng House Justice Committee na makukuha ng malaking boto mula sa mga kongresista ang Articles of Impeachment kay Vice President Sara Duterte para dingginan ng Senado bilang impeachment court. Sa pagtaya ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, miyembro ng komite, baka mahigit 200 votes ang makuha para pagtibayin ng committee report ng Justice Committee. Kinumpirma naman ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno, ang chairman ng National Unity Party, yes vote ang 60% ng kanilang mga miyembro para sa VP Sara impeachment. Naniniwala naman si House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ang nanatiling pinakamalakas na ebidensya sa impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Inalabas na kagabi, Lakay at Sister L ng Justice Committee ang 93-page committee report at binigyan na ng kopya ang mga mababatas para ma-review at mapag-aralan ang rekomendasyon ng komite bago ang plenary vote sa Lunes. Sa rekomendasyon ng komite, guilty si VP Sara sa lahat ng mga alegasyon laban sa kanya. Ipapataw ang pagpapatalsik sa pwesto, perpetual disqualification to hold any public office at dapat makasuhan. Kailangan ng 1/3 votes ng mga kongresista o katumbas naman ng 106 para may basehan na ito sa Senado para simulan na ang formal na impeachment trial sa Vice Presidente. Ako si Neil Gregorano para sa Sakay. May party vote kung tawagin, ay mga partido may stand ba sila kung ano ang kanilang boto in favor or against VP Sara? Ang nakapanayam namin kahapon ay si Deputy Speaker Ronaldo Puno. Ito yung second largest NUP. party o alakay sa Kamara ngayon. Ang sabi niya ay ipapairal daw nila yung consent vote. Ibig sabihin kung ano ang iyong nararamdaman na parang iboto. Kung yes or no, ay yun ang ipapairal nila. Hindi daw sila magdidikta sa kanilang mga miyembro. At higit sa lahat, hindi daw sila magpapataw ng sanction kung iba yung ibinoto ng kanilang miyembro against the position of the party. Kasi wala daw silang posisyon. Kanya-kanya silang boto na kayo. Ganun ba? Akala ko. Kung ano daw Lakay ang gusto ng puso. Ang sabi niya, 55 members sila ngayon, 60% yes vote ang
iboboto nila sa Monday. Ilan? NUP 65 votes? 55 members sila ngayon, Lakay. Ah. Pero 60% out of 55 members, yes vote. Akala ko 65, 55 lang. 65% pala. The math is not mathing na yung lakay. Ayan, akala ko one nation, one future ang NUP. So at least daw, may sariling desisyon. Hindi, tsaka yung mga taga Mindanao daw tsaka yung mga taga Mindanao yata pinapauwi, ayan, para konsultahin ng kanilang constituents. Alam mo na Mindanao, Duterte country yan. Ang sabi nga ni Congressman Puno kahapon na kay Sister L, Duterte stronghold ang Mindanao. Doon daw nagkakaproblema ang mga Mindanaoan congressmen. Kasi yun ang dilema nila na ipaliwanag sa mga constituents nila kung ano yung kanilang iboboto at ang kumbaga ay posisyon at itinatakbo ng impeachment proceedings sa Kamara. Kasi karamihan pa rin sa kanila, kahit na lumabas yung mga ebidensya, mukhang ayaw pa nilang mapatalsik ang Vice President. At saka manang Milky, yung mga lugar na maraming members sa ating kapatid sa INC. Ayan, critical yan. Totoo, Lakay. At ang inaabangan nga namin kung sino yung mga tatayo sa plenaryo sa Monday para nominal voting. Ibig sabihin, papaliwanag mo yung boto mo. Kasi kung yes, Lakay, tatandaan. Hindi ba tatandaan ng mga release? Yes ka pala, malalaman. I-blacklist na. Markado. Hanggang sa kaapu-apuhan. Yes ka, ha? Ayan. Plenaryo. Pala, Lakay. Ayan. Blacklisted ka sa Star City. Matindi daw, Lakay, at Sister L ang pressure din sa lokal. At the same time, nagkakaroon na ng parang pagtaya yung mga kongresista at naging kaming mga miyembro ng media sa House of Representatives. Meron na kaming mga pagtaya kung ilan ba, between 106 o 200 plus. Yun yung mga sabi na aking bubit yan, nahako na ng 200 plus. Talaga, Lakay? More than 200 yata. Ay, okay, kaya nga, 200 plus. Kasi di ba ang kailangan lang nila ay 106 votes, yung 1/3. Pero ang sabi yata ay pangit naman daw napasang awa ng 106. So, higitan pa. So, mukhang magiging 200 plus. Mukhang nanaig yung allocables o boto. Meron na ba? Ayan. Mukhang ala ng kudeta. Mukhang napahupa na yung kudeta dyan sa Congress, Manang Milky, ha? Ayan, wala namang sabi, wala naman daw ingay dahil busy sila ito sa impeachment proceedings at marami pang panukalang. Mukhang nahimas-himas na. Ayan. Grabe yung himas-himas. Manok lang. Ganyan ang politics, Sister L. Ayan, maraming mga nangyayari. Ha? Ayan. Kita mo, sabi pag di ka magaling. survival yan eh. Ikaw ba, Lakay at Sister L, ilan ang mga boto na pwedeng makuha sa plenaryo? Wala, di ko pa mahirap sa Congress, ang dami. Ang dami kasi nila. Unlike sa Senate, 24 lang sila. Doon Medyo lang Lakay at Sister L sa 106 pataas. Ako tingin ko, kaya nga yung binabanggit, Lakay. 200. 200. Nasa kamada na ni Speaker Boji. Okay. Sige. Abangan na lang natin, Lakay, sa Lunes at Sister L ang plenary vote kaugnay ng impeachment proceedings, sa impeachment, sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil nailabas na rin ang committee report ng Justice Committee na ipamahagi na sa mga miyembro ng Kamara at dedesisyonan sa araw ng Lunes sa sesyon sa Kamara. Ako si Milky Riguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan mula sa Kamara de Representantes. Standby Raymond Paas. Diyan sa Senado, super init, super hot. Ayan, parang ang heat index diyan sa Senado ay mga ilan, Lakay? Mukhang 50 degrees Celsius. Grabe naman yung Lakay, tostado ka na dun. Super init. Akala natin humupa na. Ayan.
Anyway, Sister El, para wag na masyadong puro politika na lang, ha? Abay, ano? Yun din ang pag-uusapan natin eh. Ganun ba? Pag-usapan naman natin ang tungkol sa economy naman. Sabi nga ni Bill Clinton, puro politika, dapat priority economy. It's the economy is stupid. Ayan. Ang problema natin ngayon, Lakay, ang dami nating problema. Parang yung mga bagay na dapat pinagtutunan ng pansin, hindi na naasikaso. Kita mo, inflation na lang. Ang taas na ng presyo ng mga bilihin. Sabing mo nga, ang 1,000 mo parang wala ka na halos mabili. Ay, tama ka dyan, Sister Ella. At ano ba ang tugon ng administrasyon? Ano yung sinasabi nilang uplift? Yung uplift, Lakay. Ito yung programa nila na... Ano nga bang ibig sabihin ng uplift? Ayan. Ito yung Lakay, yung perang pinagsama-sama na programa ng tawag dito ng Ayuda. Marcos administration. Oo. Ano yung meaning ng uplift? Kaya mo yan. Sige. Tatanong natin kay Gaggle dahil masyado kasing mahabala kayong yung meaning. Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport or uplift. Ayan. In short, unified ayun na yan, package yan, Lakay, sa pangkabuhayan. Unified package for ayuda. Yan, ang pangkabuhayan, pagkain, Shortcut transportasyon. natin, Anyway, tingnan nga natin. Tanungin natin isang political analyst at dating UP National College of Public Administration and Governance professor at Dean. Ayan, si Dean Edna ko ng UP, Sister L. Ayan. Good morning po, Prof. Professor Edna ko, ma'am. Good morning. Dean na lang. Ayan. Dean. Si Dean Dean Edna. Ayan. Dean Edna ko. Naputol si Professor, si Dean Edna ko. Ayan. Babalikan natin yan. Daming bayan. Sandali lamang, Raymond at Paas. Standby, Edniel Parosa. Ayan. Pero, mahabigan na. Okay na. Ayan, nasa linya si Professor Edna ko ng UP. Ayan. Professor Edna ko, ma'am. Magandang umaga. Naputol pa rin. Ba't napuputol, ha? Ayan. Baka mobile siya. Ayan. Baka nagja-jogging sa sa UP. Jajogging mo si Madam. Daming bayan. Babalikan natin siya. Oras, Sister L. It's 9:10. This time check is brought to you. Galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Falcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Falcon, amoy nakaka-joyful! Falcon, amoy nakaka-joyful! May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Falcon, amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila. Chismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. Sa ano ng aking mga bubuwit dyan sa loob ng PCSO. According to my bubuit. Anong sabi ng buwit mo, Senator Jinggoy? Safe ka na ba? Ayan. Kasi si Senator Marcoleta hindi na yata safe. Oras, Sister L. 9:17. Alam nyo ba, mga kaibigan, na ang King of Flood Control ay hindi pa nakakasuhan? Oh. Parang alam naman natin yun. Ayan. Naantay natin iba yun ito, Sister L. Hindi ba yan yung guwapo? Hindi ba yan may maganda misis?
relax ka lang dyan. At meron mo ng report si Giselle Ricafort. Ay naku, ito muna lakay, malungkot to dahil mayroong 1,800 na mga residente ang nawala ng bahay sa Task Force Alpha na sunog dyan sa Parañaque City. Alamin natin ang detalye mula kay RH15. Giselle Ricafort. Giselle. Nakay Sister L, mahigit 600 pamilya o katumbas ng mahigit 1,800 residente ang nawala ng bahay sa Task Force Alpha na sunog sa Lower Barangay San Antonio. Dito yan sa Parañaque City. Ayon kay City Marshal Superintendent Liher Barrios, tinatayang mahigit 300 kabahayan yung naabo at nasa 700,000 piso yung pinsala sa mga ari-arian. May mga bahay anya na gawa sa light materials kaya napakabilis na kumalat ang apoy. Halos buong BFP sa Metro Manila, sabi ni Barrios, yung nagtulong-tulong para apulahin ang sunog. Mahigit 6 na oras tinupok ng apoy itong residential area na nababalot pa rin ng magkapal na usok sa mga oras na ito. Pakinggan natin. Muna sa gilid ng kalsada yung mga nasunugan sa pag-asang may mare-recover pa sa nasunog nilang mga tahanan. Binuksan na yung San Antonio Elementary School at ilang evacuation center dito sa area para sa mga apektado nating kababayan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH Lakay. Pang-ilang sunog ito sa Parañaque? Lakay yung ngayong summer season, Lakay, kukuhanin natin yung data sa Bureau of Fire Protection. Pero so far, Lakay, kung hindi ako nagkakamali, ito yung pinakamalaki na sunog dito lately sa Parañaque City, Lakay, na umabot nga sa Task Force Alpha at na nagsimula pa yan 11 p.m. kagabi. Ayan, okay nga Ruda. Maraming salamat, Giselle. Lakay, 4 yung nasugatan dito. Wala naman daw mga natarap, wala rin naitala na mga namatay. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daming bayan. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Kaya ingat-ingat po tayo katatapos na ang Fire Prevention Month na mainit pa rin. At bakit gano'n na Sister Ella? Noong bago mag-eleksyon, pagka may sunog, andyan yung mga politiko. Pero, di ba? Ang bilis-bilis mag-responde. Mayroon diba? agad paayuda. Paayuda, Pero bakit ngayon parang matumal? Wala, Bakit naman daw? Di siyempre, constituents mo yan dapat tapos na raw election. Daming Oy, pero hindi lang meron tayong kaagapay sa Operation Tulong na lagi nating kasama ang Office of Senator Lito Lapid. Ay, oo. Di ba? Hindi yan nawawala. Kasama lagi ng Operation Tulong. Tahimik yan, pero ano yan, ha? Mayroon ang opisina niya. Malakas ang dating. Ayan, parang bongo lang yan. Malasakit. Ayan. Si Val Gonzales. Mayroon namang sunog dyan sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. At alamin natin ang sitwasyon dahil mukhang hindi pa na Lakay. Natupok pala yung ilang hilera daw ng 5 establishmento. Sunog din? Sunog din, Lakay. Naapula na ba yan? RH5, Val Gonzales, Val. Naapula na ito, Sister Ella at Mayor, kung saan ay isang pet shop, isang butika at 3 mga kantin ang tuluyang natupok matapos sumiklab ang isang sunog sa Don Antonio Heights, Holy Spirit Drive, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Bago mag-alas 5 pa ng madaling araw ito, Sister L, nang mangyari itong 1 oras na sunog na umabot sa ikalawang alarma. Sabi ng Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy dahil 80% doon sa mga establishmento ay yari sa light materials. Wala namang nasaktan o nasugatan sa sunog na inaalam pa ng Bureau of Fire Protection kung ano ang pinagmulan. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daming bayan. Maraming salamat, Val Gonzales. Ba't di nagre-report Malu yung sino yung fire volunteer yung member natin sa Operation Tulong, si Willie
Willie sa ano apelyido nun? Hindi mo na Hindi ko na matanda. matandaan lang. Ay, wala, hindi ko lang alam lakay. Hindi ko yata siya Yung nasama sa tropa ng mga firemen sa task. wala na yata lang. Wala na yan. Hindi ko sure. Parang hindi ko na naririnig. After sunog sa Star City, hindi natin nakita yan. Report mo na kay Edniel Parosa, ang Philippine National Police handang tumulong para malaman kung sino ang nagtago dun sa 111 million pesos. Iba yata yan Iba ba yan? alam ko na iba na naman. Iba ba ito? Meron ka namang imaginary lead dyan. Ako nga kasi yun ang lumalabas dito sa sa lead ni Edniel Parosa Akala kasi nauso yung budol money. Boy Gonzales, Boy Laya, ayan alam mo nga dyan sa lugar sa rito kung saan nagpapagawa ang mga mga taga-NBI ng pekeng pera. Pang budol money pala yun Samantala, PNP handang tumulong. Yun naman pala handang tumulong sa pagpapatupad ng price cap sa bigas. Ba't andang pinapasukan yatang trabaho ang PNP to serve and protect? Yung mga... Para daw mayroong peace and order. Hindi ba magkagulo. Ang dami pa rin nangyayaring krimen. Mga bakit pinapakialaman ng trabaho ng Department of Agriculture, DSWD at saka National Food Authority. At sa barangay daw sa Pasig City, 1 linggo nang nawalan ng internet connection dahil sa natumbang poste ng Meralco. Di pa tinatayo yung poste ng Meralco? Alamin na report mula kay Edniel Parosa. Ayan, mula sa Barikatan Exercises. Andito naman tayo sa PNP ngayon. Edniel. Langay, nalilito na siguro yung mga tao. Ano ba talaga report mo, kuya? Ayan. Nirambol-rambol. Alam ko, mahilig ka sa halo-halo ngayon mainit ang panahon. Ginawa ko naman chop suey lang kayo. Huwag mong gawin nga scramble. Ayan. Ini-scramble mo to report mo Ayan. Akala ko mamali ka sa pakbet. Halo-halo daw ngayon kasi mainit ang panahon. Ano ba yan? Rason halo-halo ba yan? Hindi na rin alam ng reporter. Okay, proceed, Edniel. Lagay handang tumalim ang Philippine National Police sa inilutang ng Department of Agriculture na sila ang pag-iikutin sa mga palengke upang ipatupad itong price cap sa bigas. Tugod ito ni PNP Chief Police General Jose Melchor Nartatis Jr. sa sinabi ng DA kahapon na magpapasaklolo sila sa police upang mahigpit na maipatupad ang limit sa presyo, lalo na ng imported rice. Sabi kasi kahapon ni DA Assistant Secretary Genevieve Guevara, ipapako sa 50 pesos ang per kilo ng imported na bigas oras na lumabas ng executive order na hinihintay na lamang umanong mapirmahan. Sagot ng Kamkrame, inatasan ng local police sa magsagawa ng strategic deployment, hindi lamang sa mga palengke kundi maging sa mga grocery. Sa pag-ikot natin lakay sa mga pamilihan, nasa 60 pesos na itong pinakamurang imported rice. May 57 pesos naman na pinakamurang local na well-milled rice mula Nueva Ecija. Itong marami pero mahirapan na raw na makita sa ngayon ng mga retailer. May 54 pesos. Ito na yung pinakamura na bigas sa mga palengke ngayon pero mas madilaw kaysa doon sa 57 pesos. Malayo itong mga binabanggit natin na presyo doon sa 50 to 51 pesos per kilo. Monitoring ng Department of Agriculture sa local well-milled rice sa Metro Manila. Kaya ngayon, magpapasaklolo ang DA sa PNP sakali mang maglabas na ng order sa Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapatupad ng rice price cap. Samantala lakay, Edniel, teka, bago bitaw yung bigas, tuloy ba ang pamimigay ng libreng bigas ngayon? Nagsimula kahapon. Tuloy-tuloy ba yan? Tama ka dyan lakay, before Saturday, bago mag-Sabado ay target matapos ng San Juan, Mandaluyong. I understand meron din sa Northern Metro Manila. Itong initial wave na pamimigay ng bigas doon sa kanilang piling sector. Dalawang sektor yung inuna dito sa may binanggit kong mga syudad. Yung mga senior citizen ay 8,000 plus sa San Juan, 25,000 plus sa may Mandaluyong kasi kasama sa kanila yung mga PUVs, yung mga public utility vehicle drivers at operators, kasama yung TODA. Ang paglilinaw ng ating mga lokal na pamahalaan ay libre ito. Libre ito mula sa gobyerno
partikular na sa local government support fund na galing din lakay doon sa programa ni Pangulong Bongbong Marcos, ibinaba sa mga LGU, di pa mahagi nitong bigas. Okay nga, Rod. Ano pa? Internet connection sa Pasig. Ba't mabagal ang Meralco? Ayan, patanong natin kay paring Joe Saldariaga. Perwisyo lakay at Sister El, itong reklamo ng barangay Pinagbuhatan sa Pasig dahil sa matagal na restoration ng internet connection. Kasunod ng aksidente ng truck hapon pa ng Martes, Mayo 5. Kahit kasi naibalik na ng Meralco itong kuryente para sa nasa 2,800 na customer. Irami ng subcontractor ng PLDT na malamang abutin pa ng 5 hanggang 7 araw bago tuluyang maikabit itong linya ng internet. Naabutan ng DZRH News itong team ng project supervisor na si Marinette Cruz habang nagkakabit sila ng mga kable sa main line ng PLDT sa Sandoval Avenue. Kaya raw nilang tapusin ito hanggang bukas pero magiging matagal pa itong full restoration ng internet hanggang sa mga looban ng mga barangay o ng barangay. Pakinggan natin si Ma'am Marinette Cruz. Yung full restoration, kailan siya? Mga 5 to 7 days po. Ganun pa katagal? Gaano pa kalawak yung damage? Bakit gano'n sa Actually sir, malaki po kasi yung naputol. Isang buong poste kasi yung na bagsak eh. Kaya ang dami pong nakakabit dun sa poste ni Meralco. Kaya malaki talaga. Isa lang yung poste dito sa rin. Bukod sa main line, yung mga secondary line, affected din? Main line, secondary line. Nangyari aksidente kabakalawa pa na mahatak ng isang truck ang nakalaylay na kable ng Telcom din sa mabuwalang poste ng Meralco. Sabi ng mga residente nakapanayam natin na ibalik din naman yung kuryente kinabukasan. Pero ayon naman sa pamalang lungsod ng Pasig at emergency unit ng barangay Pinagbuhatan, kaninang alas 4 lamang ng umaga na kumpleto ang full restoration ng kuryente sa buong barangay. Ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa. Ayan, parang Joe Saldariaga. Ayan, pakibuhat nga. Ayan, yung poses sa Pinagbuhatan. Ayan, hindi pa naayos yung kanilang internet. Daming bayan. At, good morning nga pala sa mga taga Pideya. Aba, nanood pala sila sa atin, Sister El. Oy, hello po. Sino-sino ba yung mga yan, lakay? Abay, sabi ni Kuya Pepe Kalulot ng Sultan Harun Al-Rashid Lulukman Lands. Pakibati po ang mga taga Pideya, Kuya. Sabi niya, habang nalalapit ang kasal ni Sister El, gumaganda. Ayan, wala pa po to. Kaya bang baka may mga magsusumbong dyan. O nga pala ha, ama ko yung mga ateng, yung pong may mga nagbebenta ng mga droga dyan sa inyong mga lugar. Ayan, makinig po kayo ha. Ilagay nyo sa inyong cellphone. Ayan, isumbong po niyo sa PIDEA ang mga lugar kung saan lagana pa rin ang droga at yung mga drug pusher, drug addict sa inyong lugar. Ito po ang cellphone number ng PIDEA na pwede kayong magsumbong. Ayan, ilagay niyo po sa inyong cellphone, mga kuya, mga ateng, mga misis, ha? Naku, lalo dyan sa may Napico Pasig. Ayan, in broad daylight, nagbebentahan ng shabu dyan. Pero babala lang ha, huwag niyong pagtitripan yung linya na yan. Kung hindi, lagot kayo. Ayan, ito po ha, ang kanilang linya, 0995-354-7020. Ayan, I will repeat it again for the second time once more. 0995-354-7020. Ito pang isa, 0931-02-78212. Ayan, 093-102-78212. Yan po ang hotline ng PIDEA. Isumbong po ninyo ang mga drug addict yan sa inyong mga lugar, mga drug pusher, para sila po ay mabawasan na dyan. In heaven there is no beer, that's why we drink it here. And when we're gone from here, oh, all our friends will be drinking all the beer. Everybody sing! Ito ang magpapainom ng beer. Ayan, si General Dodo Dulay. Ayan. Belated happy birthday po, attorney. Inspector General, former Undersecretary Dodo Dulay ng Executive Session.
Happy birthday, ano ba tatawag namin sa attorney? Yusek o general? Ako, attorney ang tawag ko talaga sa kanya, Lakay. Hindi, nun daw, nasa DFA pa siya, Yusek. Yusek. Ngayon? Ngayon dahil sa PNP na siya sa Napulcom, ayan. PNP, yes. PNP, general na. Ayan. Inspector General. Ayan, Dodo Dulay, happy birthday. Ala ba tayo dyan? Binabat mo nung siga dyan sa ombudsman. Ombudsman ang barako ng Cavite. Ha? Ayan. Boying Remulla. Ayan, si Senator JV Ejercito, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Secretary Locsin, Teddy Boy Locsin. Nabihira nung sumipot sa executive session. At sino bang Pau Capino. Happy birthday din kay Mr. General Mike Laurel o mga mista, ha? Baka di nyo alam, ha? Si General Mike Laurel ng PMA Sandigan 82, birthday po niya ngayon. At noble kuyang Tiger. Ayan, Tiger Casanova ng Tamaraw Lodge. Abay, buti wala na ito sa barko. Nagtrabaho ito sa cruise ship, Sister L. Talaga, Lakay. Di ba nakatakot sumakay ng cruise ship ngayon? Di naman, Lakay. Sa hantavirus. Ayan. Oo nga diba? pala, no? Yung hantavirus. Doon. Ayaw palang dingin doon sa Argentina. Yung mahirap yun kasi maraming tao pag cruise ship, Lakay. Unlike doon sa mga cargo. Sila lang. At General De Leon, ayan, happy birthday, General. Binabati ka ni Grace Vera Sansano. At nga pala, pinabot natin ito yung pakiramay, Sister L. Kaya pala hindi sumasagot sa akin mga text lately. Dahil madalas-dalas kami magkape nito ha. Sino, Lakay? Si Boss Dante. Dante ang ng Manila Times. Bakit? Ang Chairman Emeritus. Siya ay sinundo na ni Lord. Oo, ay gulat ka rin ha. Ayan. Kailan, Lakay? The other day. Ayan, oo. Ang ayon kay Boss Klink Ang, ayan, ang presidente ngayon ng Manila Times, yung ano po ang Chairman Emeritus ng Manila Times ay Boss Dante Ang, at ang labi niya ay nakaburol sa Manila Memorial Park sa may Sukat, Parañaque. Ayan po, tayo po ay nakiramay at sa Biyernes po ang libing ni Boss Dante Ang ng Manila Times. Samantala, mga ating mga lakay, nawala na si Professor Dante, Edna ko. Ayan. Mukhang mahina yung reception. Ayan. Pupunta na sa pag-ibig Ayan. Ba't bibili ng pag-ibig doon? Baka maya ayusin, Lakay. Siguro mag-a-apply ng additional na bahay. Ayan. Pag-ibig. Pero mga lakay, mga ating mga kuyang, sa dami na ating mga ginagawa sa araw-araw para sa ating pamilya, sa trabaho at sa komunidad, madalas ay napapabayaan na po natin ating kalusugan. Ingatan po natin yan. Dahil sabi nila ay health is wealth. Pero tandaan na, kapag malakas ang katawan, mas kaya natin harapin anumang hamon sa buhay. Kaya naman kaagapin natin ang fish oil, lalo yung purified fish oil. Purified kasi free from chemical and metal pollutants yan, mga ating mga lola. Tumutulong itong ma-maintain ang ating good heart. Ayan, heart health at blood flow. Yung mga dalo ng dugo-dugo natin sa ugat-ugat, Noble Greg Kayabyam, Kuyang Kiko Cruz, kaya ingatan nyo yan, At malaking tulong ang Omega Gold. Ang Omega Gold ay gawa po yan ng purified fish oil na may dagdag na vitamin E at vitamin D. Aba, Kuyang Aman Tosino, kailangan mo rin ito, Mrs. Archiladores at Noble Ray Tumampo, Ayan, ikaw din, Kuyang Jun Kikoy. Omega oil lamang po ang kailangan dyan. Omega Gold. Kailangan ay suportan natin ang ating immunity at yan ay nakatulong sa tibay ng buto. Ang inirekomendang gamit ay isang capsule lamang kada araw ng Omega Gold. Ito ang ating +1
tulong sa wastong nutrisyon para handa sa trabaho at maging sa serbisyo. Punta na sa Mercury Drug at hanapin po ang Omega Gold. Yan po ang inyong golden support for health. Omega Gold, ito po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ayan, yung po may mga bara-bara sa mga ugat-ugat dyan, ha? Para maganda ang blood flow, ika nga, abay kailangan natin ng Omega Gold. Stand by, Raymond at Paas. Ayan, ang dami nag-aabang sa latest kay Senator Ping tsaka Kanino? Senator Ping tsaka Senator Marcoleta. Ha? Lumalala yata, ha? At lalo ma-high-blood si ano rito, ha? Sino? Si Senator Marcoleta. Ayan. Kasi pilyo rin to yung Senator Ping. Gusto pa yata pa-imbestigahan dun sa mga flood control project ba? Ayan. 1B. Ayan talaga naman ano, ha? Sandali lamang Raymond Dadpaas. Daming bayan. Pero grabe talaga itong si Flood Control King. Siya ay may malaking mansion sa Malibu City sa California. Ayan, known for beautiful beaches and dahil mga nakatira dyan mga celebrities sa Hollywood. Stars, Sister L. May penthouse apartment sa overlooking sa Central Park sa New York City. Wow! Worth $20 million. Grabe. Wow! At hindi lang yan, ayan, bago pa ang kontrobersya ng flood control scandal, Mr. President, abay siya ay, talo ang mga diskaya. Bakit? Ayan, abay pagka umiikot ng New York City, Sister L, ayan, abay meron siyang Rolls-Royce, chauffeur-driven Rolls-Royce, ayan, and flies on his own private jet. Wow! Grabe naman yan siya. Sobrang yaman naman yan, Lakay. Abay, hindi lang yan. Yung kanyang syota, ayan. Tinalo pa pala niya yung mga business business magnet na nasa Forbes. Tinalo ang mga C. Ayan. Tinalo si Henry C. Jr. Ayan. Ang classmate mo, kuyang Omer Mercado, si Hansi. Ayan. At hindi lang yan. Dito napapahamak yung iba. Yung mga anak, yung mga asawa na sobra-sobra kung mag-flaunt. Abay, kung mag-flaunt ang kanyang syota. Ayan. Sabi nga with glittering gold and diamond jewelries. And luxury bags and expensive clothing. Aba, sino ba yung jowa niya, Lakay? Binili ba to sa Paris? Ayan. And she flaunts these status symbol items on Instagram. Wow. For people to see. Wow. Isto ko nga yan. Isto ko. Anong pangalan niya sa Instagram? Tignan natin. Kung nandyan pa. Ayan. Baka nag-private na yan, Lakay. Wala na siguro kasi nung nagkakaroon ng kontrobersya. Ayan. Pinrivate na niya. At ito pa, ha? Ayan. Abay, malupit. Ayan. Kaya pala tinatawag na flood control king. Talo ba sina Saldico at Speaker Martin, ha? Ayan, abay ipinagmamalaki niya ang kanyang flood control project, Sister L. Alam mo kung magkano? Magkano? Umaabot ng 100 billion. Wow! As in baboy, ha? Grabe, 100 billion flood control projects. Wow. Daming bayan. Kaya lang bakit hindi lumilitaw ang pangalan? Bakit si Diskaya lang? Oo nga. Ba't si Carly? Ayan, at saka si Sarah Diskaya lang, ha? Nasaan na yung iba? Ayan na. Para ma-refresh ang memory ng ating presidente sa kanyang SONA, baka he can repeat it again for the second time once more sa kanyang SONA. Ayan, baka magkalimutan. Abay, dapat eto ang mga sampulan. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:41. Ang oras na yan ay... Maulan man, no worries na amoy kulubang damit. Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom.
gamit ko? Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakaplo sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Talagang inaasahan namin na talagang matindi yung magiging labanan doon kasi kami dito sa Pilipinas, top runner kami doon. Parang participation lang kami doon, ma'am. Hindi ako makapaniwala, tingin nga ako ng tingin sa relo ko kasi sabi ko baka nagkaroon na ng error eh. Pero pagdangin ko doon sa arc ng Tokyo Marathon, yun talagang talaga, ma'am, na break na namin. Hi, ako si Richard Salanyo, Tokyo Marathon finisher at isa sa nakabasag sa national record sa marathon. Abangan ang aking exclusive interview sa DCRH TV Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH. Nasa ating linya si Dean, si Professor Edna ko, baka may klase ito, ayan, ng political analyst at siya po ay taga-UP National College of Public Administration and Governance. Professor Edna ko, ma'am, magandang umaga po. Good morning po, Prof. Good morning po. Magandang umaga rin po sa inyo. Ay, hi Dean. Dean na lang. Ayan. Dean, ayan. Nasa klase po ba kayo? Hindi ho, nasa loob ho ako ng isang building sa ganun po ba? Nasa Okay. pag-ibig. Nasa pag-ibig pala. Ayan. Nako, ito na, itanong mo na lakay. Ayan, Nasa pag-ibig oo. si Din Nasa pag-ibig pala kayo. Ayan, sapat po ba ang pag-ibig na ibinibigay ng administrasyon sa ating mga kababayan? Lalo na... Dito ko naman, mukhang okay, mabilis eh. Lalo na ngayong, siyempre, ang krisis ng dulot ng Middle East crisis. Ayan, nagkaroon din tayo ng crisis dito at napansin ng Asian Development Bank Professor Edna ko ang ginagawa ng administrasyon sa yung uplift, yung Unified package. Unified package for livelihood. Ito po ba ay nakasapat sa tingin niyo o kulang, Professor Edna ko, ma'am? Actually ho, kung titingnan natin, sa pangangailangan ngayon ng maraming pamilya at gayon din kung titimbangin dun sa halaga ng mga binibili, ng bilihin, kulang at kulang pa rin ho, hindi ba? Pero yung ibinibigay po na tulong
ay kahit paano nakakatulong, parang kulang pero alam natin na kahit papaano tumutulong ito sa pangangailangan ng pamilya. Parang pelikula ni Lino Brocas, tinimbang ka ngunit kulang. Ayan. So, Exactly. Parang gano'n na nga po. Mas maganda yung inyong sinabi. Kulang pero okay na rin. Ayan. So, para madagdagan pa yung kakulangan, ano pa kaya ang dapat na gawin ng gobyerno, administrasyon na professor, ma'am? Actually paligay ko sinisikap ng gobyerno na hanapin kung alin yung mga pondo na kunwari mga galing sa kontribusyon ng mga tao, no? Kamukha ng VAT, yung value added tax. Lahat ng bagay binibili natin, may tax yan eh. Pero hindi naman natin nakikita kung paano bumabalik para sa tao. Kaya paligay ko, ito yung mga ganitong klaseng pondo na naipon. Ito yung tinitingnan at hinahanap ng gobyerno kung paano ito gagamitin at maibalik sa panahon na gipit na gipit yung ating mga kababayan. Tama yung mga bis-bis, baka pwedeng moratorium muna, baka maya pag di natin tinigilan baka maya pati paghinga natin may bis na. Ganun ho. Tama yung no? So ngayon, lahat ho ng pwedeng pagkunan na pondo na yun naman galing din naman sa mga tao, di ba? Pondo na kinolekta sa tax, pondo ng mga negosyante na nagbigay ng kanilang mga kaukulang bayad sa tax. Ito po yung tinitingnan ngayon at hinahanapan kung paano ito ibabalik dun sa pangangailangan na napakakagyat at mahalaga. Dapat dito na iparamdam yung parang sukle doon sa binabayad natin sa gobyerno. Tama. Dean, ito naman po, sa tingin po ninyo, dahil alam naman po natin itong mga problemang kinakaharap natin ngayon, marami pa rin ang nagsasabi na ramdam ang mataas na presyo ng bilihin at sabi nyo nga po kanina, tinimbang pero kulang pa rin yung ginagawa ng ating gobyerno. Paano naman po ninyo tinitingnan para po sa inyong opinion ang performance ng pamahalaan? Marami po mga issue ngayon, korupsyon at kung ano-ano pa. Pagdating naman po sa transparency at accountability. Tama ho yan. Ang pinaka-nakakalungkot, pinaka-malaking problema ng bayan ay yung corruption. Na malaki yung nawawala mula dun sa kaban ng bayan dahil sa iba-ibang anyo ng corruption. So ito ho, kailangan tutukan ng ating mga kababayan at humingi ng kaukulang pag-uulat, paano ginagamit, yung magkaroon ho ng public clamor kung paano tutugunan ang pangangailangan at babawasan kung hindi man totally mawala. Paano ngayon susugpuin o babawasan yung level ng corruption at nang sa ganon yung nakukurapot ay mapunta sana dun sa ilang welfare, pagtulong, pag-assist, lalo na sa panahon ng kagipitan kamukha ngayon. So ito ho, dapat tutukan ng mamamayan natin, yung nasa middle class, yung mga nag-advocacy, yung mga kababayan natin na nasa level na napakahirap. Dapat po ito tinatanong na saan napupunta yung pondo at sana maibalik ito sa mamamayan, lalo na sa panahon ng kagipitan. So yung anti-corruption campaign ho, napakahalaga ngayong yugto na ito. Ang isa pa rin ho na magandang tutukan ay yung mga pondo na kinukuha ng gobyerno mula sa mamamayan. Kamukha ng taxes, kamukha ng value-added tax na binanggit ko na kanina. Ito ho, paano ito ibinabalik sa mamamayan, lalong-lalo na sa panahon na kailangan ng ating maraming kababayan. So paligay ko yun hindi lang maghintay ng bibigyan sila. Kailangan magsimula din ng tanungin. So ang isa rin ho yung yung paano natin tatanungin yung ating mga kababayang namumuno na nasa Kongreso at nasa Senado
paano nila ginagamit yung malaking pondo na nasa kanila. Ayun. Pwede bang ito ay maibaling at bigyan ng pansin yung paggamit ng maayos at ng pangangailangan ng mga kababayan natin. Professor Edna ko, ma'am, ngayon po ay nagsimula na ang ASEAN Summit sa Cebu. Ayan na tayo Yes. ang host. So ano po ang dapat gawin ng ating presidente bilang host po ng ASEAN Summit at ano ang pwede nating hingin, kooperasyon sa ASEAN members para makaangat, makaagapan tayo sa ating hinaharap na krisis at makatulong sa ating ekonomiya, Professor? Actually yung lahat naman ng bansa sa loob, yung mga miyembro ng ASEAN, pare-pareho ho yung hinaharap natin ngayon eh. Kasi po yung impact ng krisis na dala ng gera Opo. ng Iran at saka ng Amerika, ang bagsak po ang lundo po ng kahirapan ay lahat po ng ASEAN member countries dumaranas. Iba-iba lang yung level. Subalit ang maganda ho sanang itanong ng Pilipinas sa mga ka-region natin sa ASEAN, ano pa ang iba't ibang paraan kung paano tumutugon yung ibang ASEAN countries na pwede nating siguro tularan. Although, sinabi na ng Asian Development Bank na ang Pilipinas ay isa sa mga nangunguna kung saan mabilis, kagyat at kaagad, no? Magandang example tayo na paano tinutugunan kaagad yung nasa ibaba, yung mga lalong-lalo na yung mga naghihirap. Pero maganda rin ho tanungin sa mga ibang ASEAN countries, ano pa yung ibang pamamaraan? At mula dun sa ibang pamamaraan, tularan din ng Pilipinas kung paano pa natin itatali yung ating mga yung ating mga solusyon at paano tayo matututo mula dun sa ibang bansa kung paano nila ginagawa yung pagtugon dito sa global crisis po ito eh. Hindi lang mo Pilipinas eh. Pati yung ASEAN countries may tama sila dito sa nangyayari sa crisis na ito. Kaya pwedeng learn the lesson from the other ASEAN countries, kumbaga. Ayan. Kumbaga sa estudyante po, pwede mangopya. Ito yung hindi masamang pangopya. Dahil kung tama naman yung iyong layunin dito, ay okay lang kung tumulad. Pero sa ngayon pinagmamalaki ng Asian Development Bank na sa Pilipinas, nakita agad natin yung pagtugon, lalo na yung nasa ibaba. No? Okay. Kagaya ng ayuda. Professor Edna ko, ma'am, maraming salamat po at present po kami. Ayan. Thank you, Dean. Thank you, Dean. Good morning. Maraming salamat din po. Okay, magandang araw. Thank you Good po. morning, ma'am. Okay. Professor Edna ko, isang political analyst at dating dean ng UP National College of Public Administration and Governance. Daming bayan. Tama ka din, kailangan po natin ng kooperasyon, pagtutulungan at pagmamahalan. Ayan, kailangan ang samahan natin may kasamang pagmamahal yan. Yes, para kasi kay nandun yung harmony. Yes, siyempre naman para may happy ending. Ayan, natural na kaligayahan. Kaya kailangan express love naturally. Ayan, sa ating mga members sa ASEAN Summit, ayan sa ASEAN, kailangan kooperasyon, tulungan. I-share ang mga magandang ginagawa. Ayan. At parang pag-express love ng ating mga kababayan. Ayan, Kuyang Alex Go, honeymoon lang yan. May tagla itong natural herbs na tumutulong para maipadama at maipakita mo yung pagmamahal sa natural na paraan. Kasi ginigising nito ang iyong damdamin, making its night honeymoon. Kuyang Joy Peñano, ang honeymoon herbal tea ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. Noble Greg Kayabyab, mabibili yan sa Mercury Drug, Watson, Southstar, TGP, Generica at iba pang butika. Kuya Amir, ayan, abay Patsarbas, ayan, Nelson Yao, subukan ang honeymoon herbal tea para express love naturally. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:56.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan.
tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Talagang inaasahan namin na talagang matindi yung magiging labanan doon kasi kami dito sa Pilipinas, top runner kami doon. Parang participation lang kami doon, ma'am. Hindi ako makapaniwala, tingin nga ako ng tingin sa relo ko kasi sabi ko baka nagkaroon na ng error eh. Pero pagdangin ko doon sa arc ng Tokyo Marathon, yun talagang ma'am, na break na namin. Hi, ako si Richard Salanyo, Tokyo Marathon finisher at isa sa nakabasag sa national records. Standby Raymond at Paas, standby Boy Gonzales. Abay, ang dami may report ni Raymond at Paas. Si Senator Ping, tatalupan daw si Marcoleta. Grabe naman. Doon sa 500 million na allocables. 500 million pala. Kala ko yung 1B. At congratulations sa Batanggenyang valedictorian ng PMA Sister L. Yes. Si Christine K. Demisana Librada. Ayan, siya po ang nagtap sa PMA Class of 2026. Ang galing kabayan. Magpabarik ka. Congratulations. At congratulations din sa iyong pamangkin, Commissioner Noli Iyala, si Alex Iyala, nanalo na naman Ayan, pasok sa second round ng Italian Open. Ayan, dyan sa Rome, Italy. Ayan, dinala si Magdalena. Ayan, Magdalena Freck ng Poland. Ayan. At good luck, Kuya Willie. Willie Rebillame. Tatakbo raw na mayor. Hell of mic ka. Saan tatakbong mayor si Kuya Willie? QC. Quezon City yan. At yan, nakabahan natin pala tuntunang damdaming bayan. Ako po si Dayo Macalma. Sister Al po, Elaine Apit. Stay safe. God bless. Operasyon Tulong susunod na Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oras. Bilis naman, parang advance yata yung relo natin, Het, ha? Yeah. Tama nga, ayan. Tama ba itong oras natin? Masyado yata advance, ha? Ayan. Eksakto lang ba? Yeah. Oras, ganap ng 10:05. This time check is brought to you by Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko.